Kakabot lang ako. Wala ko malulunod ako, nagpanik ako, nakainom ako ng tubig. Kapit mo naman, teka. Puro hatak-hatak na ako ni tatay. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo! Bibigay pa kami sa iyo na. Ako si SB, Sam Versosa. Nandito tayo ngayon sa Lian, Batangas, dito sa may Matabungkay Beach. Kilala itong puntahan ng mga pamilya para mag-outing. Pero ngayong araw, iba po ang pakay ko. Kikilalanin natin si Tatay Randy. Ang tawag sa kanya rito Mamang Sorbetero ng Dagat. Dahil kakaiba yung ginagawa niyang pagbebenta ng ice cream. Susubukan kong makasabay kung kakayanin ko yung ginagawa niya at susubukan ko rin mabigay yung mga tulong na para sa kanya. Tara, kilalanin natin si Tatay Randy. Sir, magandang hapon po. Magandang umaga po. Apo. Ako si SB. Kamusta kayo? Ayos lang po, sir. Ilan ang anak ninyo, Tay? Tatlo po. Tatlo. Opo. Ilan taon na ho? Isang 13, isang 10, isang 7 years old. Balita ko ang tawag sa inyo rito Mamang Sorbetero ng Dagat dahil Opo, opo. dinadala nyo daw tong ice cream ninyo simula dito sa isla. Papunta doon sa mga diving spot at sa mga tourist spot. Opo, sir. Nilalangoy ko po, sir. Nilalangoy mo. Opo. Di ba mahirap yon? Hindi man, sir. Ilang taon mo nang ginagawa yung Mga- pagbebenta ng ice cream sa dagat? Magdan-line po, sir. Angkat lang po ako, sir. Magkano kinikita mo sa pang-araw-araw? Hindi po pareha, sir. Katulad ngayon po ang bisita po ay mahina. Minsan 400, minsan 300, 200, ganyan po. Minsan po wala. Pero araw-araw pumupunta kayo doon? Opo, araw-araw po yun, sir. Hanggang linggo? Opo, wala po akong pahinga, sir. Ako po si Randy Rosales po. 42 years na po. Ang edad ko po ngayon. 8 taon na po ako nagtitindang mag-ice cream sa Matabungkay. Dayo lang po kasi ako. Tapos galing po akong Kalatagan. Pumunta po ako, mangingisda po ako dati. Tapos punta po ako dito, may nakikita po akong nag-ice cream. Nagtanong po ako dyan sa playa, saan kayo nag-aangkat po? O pwede pa ako. Napakasundaan na po, nagtinda na po ako. Hindi gaya ng karaniwang mga tindero ng sorbetes, kinasanayan na ni Tatay Randy ang hirap at panganib na kakambal ng kanyang hanap buhay. Sa una lakad, hanggang pumunta na po akong laot. Naghihintay po ako doon sa gitna po. Nagpapahinga po ako sa bato. Minsan po, mayroon pong may nabili, minsan po wala. Nauwi, walang binta. Mangungutang ng bigas, ang asawa ko. Wala tayong masahing, mangungutang mo ng bigas. Saka na lang po bayaran natin kung may kita. Kaya para sa halagang 2 hanggang 400 pisong kita sa isang araw, hindi alintana ni Tatay Randy ang mabatong baybayin at maalong dagat na kinakailangan niyang languyin para makapagtinda. Pag ganito pong may alon-alon, mabilis po pupunta doon. Kasi papunta pong hangin. Aabot lang mga 10 minutes, 15. Hindi po na tinutulak yung box ko eh. Dahil walang hangin, matagal po akong makarating. Ay, may mga sitwasyon ba na medyo delikado, malakas yung alon? Mayroon po sir, dami po ako na naranasan po dyan sa pagmalaking alon. Hindi ba, pag ang bangka hindi ko maabutan, tumatakbo na. Hindi ako makasakay. Babalik ako kasi malaking alon. Pagbaba po ng tubig, pag lumaki po yung tubig, sabay baba kasi higupin ng alon. Tatama po yung dibdib ko sa bato. Minsan yung tuhod. Oo, dami po akong mga sugat. Hindi po ako susuko hanggang wala akong binta. May 3 pong anak, may nag-aaral po. Kailangan po, kumita po ako eh.
Bukod sa ilang oras na pagbabad sa lagpas taong tubig, habang bitbit ang malaking styrobox na mahigit 3 kilo ang bigat, marami pa siyang ibang panganib na kinakaharap sa gitna ng laot. Nadali rin ako ng pagi sa Bisaya. Stingray? Opo, ito po. Dito po, tapos tusok, tagos po yun dito. Napaka ko yung katawan, pumitik yung tawag nila Di ba yung... nakakamatay yun? Pag hindi kaya yung resistensya po, Walang gamutan? abularyo. Pinagamot po sa albularyo po. Pagdating po dyan, nalaman yung isang vendor ko kasama na may sugat ako, may nakasumbong na bata eh. Tinakbo po ako, pumunta sa playa. Inakbayan niya ako. Dinala niya ako bularyo. Kailangan ng resistensya. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ng kanyang asawa sa tuwing siya ay pumapalaot. Kung pwede lang po maibang paghanap buhayan, hindi ayaw ko na po sa kanya paghanap buhay. Mapaiyak po. Papoy ako nahihirapan po sa buhay. Naabot na po siya ng gabi. Kahit po nasa bahay na po ko, iniisip ko pag inaabot na po siya ng dilim, iniisip ko po baka ano na po nangyari doon. Tinitiis. Kahit gaano kahirap. Eh, wala naman akong magagawa. Sa kabila nito, magkasama nilang natutunang labanan ng mga pagsubok at harapin ang mga responsibilidad sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Naano ko lang po sa kanya, ingatan niya yung sarili niya. Kaya di natin masabi ang panahon. Kahit magpahinga man lang, kahit konti. Kasi paano po magkasakit? Ang hirap ng buhay namin. Maghanap buhay ako para sa kanila. Sabi ko lang sa kanila, ayos kayo pag-aral ha. Habang papa niyo malakas pa ang loob. Sigurado ako maalala nila yan hanggang paglaki nila kasi ganun din yung nangyari sa akin. So ngayon tayo nandito ako para samahan ko kayo at sana masabayan ko kayo kasi gusto ko sana makita yung ginagawa niyo doon at samahan kayo magtinda. Grabe yung tirik ng araw. Imagine niyo araw-araw ginagawa ni Tatay Randy to. Dito kinukuha ni Tay Randy yung mga supply ng ice cream na binibenta niya. So, yung mga pinipig na binibenta ni Tatay. Paborito ko to kaya ito yung hinawakan ko muna. Kinsi po. Iba-iba po yan, sir. Ay, iba to? Tingnan ko gaano kabigat to. Magaan na po yan, sir. Ano ba ito inaarga? Ganyan ba? Opo, sir. Susunod. 20 minutes daw namin lalangoyin ito. Mahirap ito. Mati na sa mata. Sobrang araw pa. Pahinga muna ako. Sige po, sige po. Para ako nagpapanik. Sa pagbabalik ng Dear SB. Hindi ko akalaing para lang maihatid ang paborito nating merienda o panghimagas, matinding sakripisyo pala ang puhunan ng ilan nating mga kababayan na dito nakasalalay ang kabuhayan. Ngayong araw, sasamahan ko si Tatay Randy para mas maunawaan ko kung ano ang nagtutulak sa kanya para pagsumikapan ng ganitong kahirap na trabaho. So, nakuha na namin yung mga paninda namin ni Tatay Randy. Bihis muna tayo, Tay, para ready tayo mag-swimming. Okay, tara. Kaya ko ba ito, Tay? Kaya po yan, sir. Mainit ang panahon, malamig ang tubig. Sobrang kaba ko ngayon. Sabi ko nga, isa to sa mga fears ko, pumunta sa gitna ng dagat or open sea kung tinatawag nila. Ngayon, hindi lang ako lalangoy pero may bit-bit tayong mga paninda. Tara Tay, tulungan mo ako kung paano. $20 minutes daw namin lalangoy nito. Mahirap ito. Sobra. Mati na sa mata. Sobrang araw pa. Tay, Opo, sir. pahinga muna ako. Sige po, sir. Sige po.
Para ako nagpapanik. Mga ilang taon pa balak po sa tingin mong kaya mo itong gawin? kaya po, Kasi sir. napakahirap eh. Kasi kaya po ng katawan ko, sir. Pag hindi na po kaya, sir, papahinga mo na po. Grabe ang pinagdadaanan ni tatang. Malayo-layo pa kami, pero parang hindi na kinakaya ng katawan ko ang matinding pagod at kaba. Nasa kalahati na tayo. Pero hatak-hatak na ako ni tatay. Kaya nagpatulong na ako sa aming crew bago pa ako mapaano. Ay, ito muna tayo. Hingal na ako. Wala pa kami ron sa pagbebentahan namin. Pero si tatay, parang wala lang. Kumusta ka, tay? Ha? Kapit ka rito, oh. Nagpa-rescue muna ako dito sa bangka kasi kahit meron akong kinakapitan kay tatay, feeling ko hindi ako makahinga. Pero naisip ko, kung nagagawa ito ni Tatay Randy sa araw-araw, walang dahilan para hindi ko ito kayanin kung ako nasa kalagayan niya. Tay, pakapit lang. Pakapit mo na Jose, tay. Sobrang alat ng tubig. Akala ko malulunod ako, nagpanik ako, nakainom ako ng tubig. Nung una kaya ko, pero pag naubusan ka ng lakas sa gitna ng dagat, tas wala na nasa paligid mo, hindi mo na alam kung gagawin mabuti nandun si Tatay Randy. Pinabitan ko siya. Ilang sandali pa, nakakita na kami ng bangkang may dalang mga turista. Makita na tayo ng mga unang customer na pagbibenta tayo. Tara, pakita mo paano tayo nagbibenta. Ganun pala ang pakiramdam. Magkahalong saya at kaba. Paano kung hindi sila bumili? Mapupunta lang ba sa wala ang pinaghirapan namin? Aminado kung hindi ako tatagal sa ganitong klaseng hanap buhay. Pero si Tatay Randy, punong-puno pa rin ng pag-asa, tuloy sa paglangoy, gaano man kalakas ang agos. Kamusta naman yung mga ice cream na pinipili ni Tatay? Ha? Sarap po. Sarap ba? Pangalawa na. Grabe ito nga ginawa natin ngayong araw. Marami na akong naranasan. Pumunta na tayo sa creek. Nangalakal na tayo. Nagpedicab tayo. Drive tayo ng jeep. Punta tayo sa ilalim ng tulay. Ito na siguro isa sa pinakamahirap na nagawa ko dito sa pag-gravel ko. Saludo ako sa ginagawa mo, Tay. Sa katunayan, hindi ko na nga namalayang nasugatan na pala ako ng mga matatalim na bato at corals. Dito pa rin yan sa Dear SB. Gaano man kabigat ang mga pagsubok na ating dinadala, sa ganitong mga pagkakataon talaga natin, mas mapapahalagahan ang mga simpleng biyaya o ginhawang tinatamasa natin sa buhay. Dahil may mga kapuso tayong kagaya ni Tatay Randy na buhay ang tinataya sa araw-araw na pagkayod pero hindi magawang magreklamo. Malayo-layo yung pinunta natin. Medyo nagpanik ako doon nung pinasukan ako ng tubig dagat sa ilong. Halos di ako makahinga para pumasok sa utak ko, sa ulo ko. Na-experience mo ba yon? Dati po, sir, yung hindi pa ako sanay po.
So, ang nabenta lang natin ngayon ay mga magkano, Tay? 260. 260. Opo. Medyo malayo doon sa kinikita mo araw-araw, Tay. So, anong gagawin natin doon sa mga natirang ice cream na to? Isa sa uli po, sir. Sasauli. O, Tay, dahil pinakita mo sa akin kung anong ginagawa mo at napabilib mo ko, huwag na natin isoli ito. Sasagutin ko na ako ng bibili nito. Papakain ko na sa mga kaibigan ko. Okay lang? Okay, sir. Salamat po. Ah. Salamat po. Okay ba yun? Opo, opo. Nagtapos man ng maaga ang araw ni Tatay Randy, panibagong simula naman ang sisikapin nating maibigay sa kanya at sa kanyang pamilya. Hanggang muna tayo, Tay. Medyo mahapdi. Mahapdi sa mukha. Mahapdi sa paa. Grabe kanina. Unang saba ko pa lang dito. Sumabit agad ako sa mga bato, sa mga corals. Ito, na dugo ng dugo to. Puti na lang, nasa dagat din, nalubog. Sana mabilis gumaling. Kaya pala sobrang daming sugat ni tatay sa paa. Si Tatay Randy, may lakas pa para pag-igib ako ng tubig. Talaga namang hindi matatawaran ng pagtanggap at pag-aasikaso nating mga Pinoy sa mga bumibisita sa atin. Ngayon na lang ulit ako nagtapo. Tay, ikaw naman. Ikaw naman magbanlaw, Tay. Lala ko tuloy nung bata ako, naliligo kami sa labas ng bahay. Ganito. Tabo tsaka balde. Pagkatapos naming magpalit ng damit, dadalhin ko na si Tatay Randy kasama si Nanay Sheila pabalik sa playa para ibigay ang sorpresang alam kong makakatulong sa unti-unti nilang pag-ahon. Grabe. Ibang klase yung naranasan ko ngayong araw, Tay. Ha? Opo, sir. Ngayon wala ka nakasumok, sir. Kung gano'n pa kahirap. Oo. Taas kamay ko sa'yo. Actually, respeto nga kasi ako yung taong bihirang bumigay. Actually, hindi ako bumibigay. Pero dun sa naranasan ko kanina, sobrang hirap talaga lalo na noon. Nandun ako sa gitna ng dagat at hindi na ako makahinga. Pinasukan na ako ng tubig dagat sa ilong at buti na lang nakapitan kita kasi nagpapanik na ako. Maraming salamat tayo sa pag-alalay mo sa akin kanina. Opo, sir. Salamat. Ha? Sabi ko nga, isa to sa pinakamahirap na nagawa ko, Tay. Napakaganda naman ng sunset dito. Ganyan ba talaga araw-araw? Opo, ganyan po yan, sir. Pag hindi po masama ang panahon. Pag di masama panahon, ganyan Opo. palagi. Mamaya, sir, pupula pa yan, sir. Ito po yan, sir. Pag mga ganyang kagandang tanawin, pati ako medyo ginaganahan at talagang napapasaya. Opo, sir. Mamaya, maganda na po yan, sir. Talaga? Opo. Alam mo, gusto kong sabihin sa inyong dalawa, Nay, Tay, nandito kayo sa programang Dear SB. Umulan, umaraw, tuloy-tuloy ka sa pagtatrabaho. Opo. Kaya sobrang pinabilib mo ko. At dahil dyan, meron pong regalo ang Dear SB para sa inyo, Tatay Randy at sa inyong pamilya. Ang unang regalo po na ibibigay ng Dear SB ay ito pong bagong bangka na may motor para sa inyo. Ito po ang regalo namin. Ay, hindi tayo. Ito yung regalo naming bangka para sa inyo, Nay, Tay. Sir, maraming salamat po. Itong bangkang to talagang pinag-isipan naming bigay sa inyo kasi nakita ko kung gaano kadelikado yung ginagawa ninyo. Opo, sir. Magamit po sana po ito, sir. Magagamit mo sa hanap buhay, magamit mo sa pagbebenta. Opo. Hindi ka malagay sa peligro. Opo, sir. May sasakyan ako, sir. Madali lang pauwi. At magagamit mo rin to pag medyo mahina ang benta ng ice cream, pwede mong gamitin sa pangingisda o sa Isda po. Mangumusit. pagpumusit mo. Pwede mo rin itong gamitin. Opo. Maraming salamat po sa inyo, sir, sa tulong niyo po sa amin. Hindi ko po sukat akalain na mabigyan po kami ng biyaya ng ganito. Maraming salamat sa inyo. Talagang bakit po sa amin, sir. Maraming salamat sa lahat. Ngayon, Nay, may sarili na kayong bangka. Hindi ka na mag-aalala kung anong nangyari kay Tatay Randy sa gitna ng dagat. Alam mong nandito siya sa bangka nyo at safe na safe siya. Opo, sir. Maraming salamat. Anong papangalan mo dito sa bagong bangka mo? Pronto. Front row! Salamat po, sir. Salamat po, Nakakabangka sir. na rin ako. Talaga? Opo. Masaya ba kayo dyan? Masaya po, sir. O, dahil di pa dyan nagtatapos yan, sumama kayo sa akin.
Hati na tayo. Pero hatak-hatak na ako ni tatay. Mahigit walang paong pagsulong na walang pangako ng pagsulong. Ganito may lalarawan ang buhay ni Tatay Randy dahil sa hirap ng mga dagok na araw-araw niyang sinasalag at sinasalubong. Kaya para kahit papano ay matumbasan namin ang halos isang dekadang pagpawi ng init at pagod at pagbibigay niya ng matatamis na ngiti sa mga turista dito sa Matabungkay. Marami-rami pa kaming ibang sorpresang inihanda para sa buong pamilya. Masaya ba kayo? Ayun po, sir. Ha? Sobrang saya po, sir. Sobrang saya. Ito po ang regalo ng Dear SB para sa pamilya niyo, Tatay Randy. Salamat Ito po! Ito po. Salamat po. Ha? Maraming salamat po. Ito po ang regalo ng Dear SB para sa inyo, Tatay Randy at sa inyo, Nay. Salamat po, salamat. Nagdagdag na rin ako ng additional na pwede niyong ibenta pang negosyo niyo, Nay. Maraming salamat Mga po, gagamitin ng mga turista, mga nagbabakasyon dito, nag-excursion, pang swimming, pang snorkeling, at mga cellphone accessories, pandagdag pang benta. Ha? Maraming salamat po, sir. Salamat po. Hindi ko po sukat akalain ang mangyari sa amin to. At para sa mga anak ninyo, meron din regalo ng Dear SB, meron mga school supplies para sa inyo mga bata. Kami dito kayo, dito. Kami, tingnan nyo. Hindi ko po akalain na ganito. Nabiyaya. Ito yung regalo ko para sa inyo, Marie and Rachely, at sa inyong kapatid. Mga bagong school supplies para sa inyo. Ayan o, magagamit nyo pang school. At syempre, sa buong pamilya nyo, kasama na yung mahigit na isang buwang grocery, bigas at pang-araw-araw na pagkain. Lahat to, handog ng Dear SB para sa pamilya mo, Tatay Randy. Salamat po. Maraming salamat po, sir. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Mag-aral kayo mabuti para next time, kayo na yung makatulong sa kanya. Okay? Pangako ba yan? Ano masasabi mo? Ingat po siya lagi. Iingat siya lagi. Ano masasabi mo sa tatay mo na araw-araw ginagawa yan para daw mapag-aral niya kayo at mapagtapos? Salamat po kasi po wala po nangyayari sa kanyang masama. Kahit may lagnat siya, nagtitinda siya. Kahit may lagnat siya, nagtitinda siya. Mahal na mahal ka ng mga anak mo. Nag-aalala sila sa iyo tuwing Totoo po yan, sir. Nagtitinda po. mapalaot ka. Kahit may lagnat ka daw, Opo po. nagbebenta ka pa rin ng Nagtitinda ice po rin cream ako, sir. sa gitna ng dagat. Kahit may lagnat po ako, sir. Kahit po sarili ko, nagtitinda po ako. Pero may pambaon sila sa school po. At syempre, hindi pwedeng mawala ang tradisyon natin sa Dear SB na siguradong mag-iiwan ng matamis na ngiti sa mukha ni Tatay Randy. Kaya respeto para sa iyo at sa inyo, Nanay. Bukod dito sa lahat ng mga niregalo namin, bago ko umalis, may huli po akong pabaon para sa inyo. Mag-iiwan pa ako sa inyo ng... Okay ba yun? Salamat po. Maraming salamat po. Sabi nga kami, gamitin niyo sa mabuti. Okay? Malaking tulong na po yun Magtindahan sa po ako, amin, sir. sir. Magtitindahan po. Pero may... Maraming salamat po. Ang alam ko, salamat sa iyo, sir. Ikaw po yung binigay sa amin na panginaparang ko. Salamat. Laki po salamat po, sir. Hindi ko po makakalimutan kayo, sir. SB, maraming salamat po na tinulungan mo po ako. Ngayon po ko na. Sana marami ko matulungan, sir. Nakatulong sa akin na mahirap. Wala ka naman, Tay Randy, sabi ko nga inspirasyon yung ginagawa mo hindi lang sa akin, pati doon sa mga ibang kababayan natin. Sana makita nila yung istorya ninyo, Opo, sir. makita nila yung istorya ng pagsusumikap,
pagmamahal sa pamilya at hindi pagsuko sa buhay. Opo, sir. So ako dapat magpasalamat sa inyo at sana marami tayong ma-inspire sa storya ng buhay ninyo. Opo, sir. Opo, sir. Okay? Opo, sir. So mabuhay kayo and God bless. Salamat po rin. Maraming salamat po, sir. Marami sa atin ang isinuko na lang ang kanilang kapalaran sa agos ng buhay. May ilan din namang kahit anong tiyaga sa paglangoy, tila maila pa rin ang ginhawang inaasam. Pero sa mga kagaya rin nila natin makikita ang di matatawarang determinasyon na hindi basta-bastang natitinag ng anumang unos. Kapit mo naman kayo tayo. Sobrang alat ng tubig. Akala ko malulunod ako, nagpanik ako, nakinom ako ng tubig. Ang tanging hiling ko ngayon, sana'y mabigyan pa tayo ng mas maraming pagkakataon para magsilbing tanglaw sa kanilang paglalakbay patungo sa pinakaaasam na tagumpay. Ang unang regalo po na ibibigay ng Dear SB ay ito pong bagong bangka. Ito po ang regalo ng Dear SB para sa pamilya niyo, Tatay Randy. Muli, ako po si SB, Sam Versosa. Ito ang Maraming salamat, Sir SB! Dear SB. Nahihirapan po kami pero kakayanin lang po. Kasi po nai-enjoy po namin. Po sobrang ganda po talaga mag-live. Nandito tayo ngayon sa tenement housing. Ito yung famous na basketball court. At bibisitahin natin isang grupo ng kabataan. So, surpresahin natin sila. Kamusta po kayo? Ako si Sam Versosa. Basta yung mga unang regalo para sa mga bata. Dali, hindi kayo maubusan.